Marcos Jr. inaprubahan ang pagbubukas ng tax records ni VP Sara. Kinumpirma ng Malacanang na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahilingan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, na mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isinagawa ito alinsunod sa National Internal Revenue Code na nagpapahintulot sa Pangulo na magbigay ng pahintulot para sa inspeksyon ng tax records. Teka lang partner ha, bago ka umano dyan, sino bang ang humiling nito? Ang humiling ba nito ay ang Bureau of Internal Revenue para buksan itong records o yung mga congressman partner? Prosecution team. Okay partner, tuloy. Ayan nga, no, yung prosecution team kasi ito po ay patuloy sa fishing expedition, ika nga. Yan yung sinasabi natin. Wala silang ebidensya hanggang sa dito na po, hanggang sa trial na naghanap pa rin ng ebidensya. Alam mo partner, nagsiguro sila na legal yung pagpapabukas nila kasi pagka illegal po yung ginawa nila, pwede pong tumakbo itong kampo ni BP Sara dito po sa Supreme Court. At yan po, ang Supreme Court po ay siya po ang nagbabantay kung ang ginagawa ng mga isang grupo o ng mga tao ay naaayon sa Constitution. Mababaliwala yung impeachment pag gumawa sila ng illegal na bagay, partner. Kaya siniguro ng Pangulo na nagsasabing hindi siya makikialam dito sa impeachment na siya po ay makialam. Ang unang makialam. Siniguro niya na ano niya, no, maaayudahan kasi nakakaawa po eh. Nakailang testigo na sila. Wala pa silang may pakitang Correct. ebidensya. Yung unang tatlong testigo nila, partner, masasabi nating hearsay lang dahil hindi naman sila personal na kasama doon sa tinitestigo nila. Pag ikaw ay walang personal na alam doon sa tinitestigo mo, hearsay ang tawag doon. Eto naman, Sabi-sabi. dalawa na to, yung dalawang branch manager, sila po ay mayroong alam Mayroong alam. sa pagwi-withdraw pero hindi po nila at sinabi rin nila na ito pong pagwi-withdraw na to ay unusual lang pero hindi po illegal. Hindi naman pwedeng kasuhan ka ng unusual eh. Partner, kinakailangan illegal ang ikakaso sa'yo. Meron silang alam pero hindi tumutugma yung kanilang testimonya na may nilalabag si BP Sara na sa konstitusyon o sa ating batas, partner. Tama ka dyan, partner. Kasi nga, di ba, ayon dun sa pagtatanong ng mga senator judge, ay napatunayan na wala daw pong suspicious. Grabing ginagawa ng ng mga majority senators, partner, no? Yung unusual, medyo chinichismis lang nila. Tapos ang diyan, susundutan na lang ng mainstream media, ng mga hindi bayarang media. Correct, partner. At ako naniniwala po ako, yung mga mainstream media na mga hindi bayaran, Ayan. talagang, kasi wala naman po tayong ebidensya na may mga binabayaran. Kaya nga sabi natin, hindi sila bayaran. Mga may prinsipyo sila. Correct, partner. Sige, tuloy na natin dito. Total, tax pa rin na pinag-uusapan natin. Tax at bank records ni na VP Sara at Carpio na i-turn over na sa Senate Impeachment Court. Kahon-kahon ng mga dokumento ang dumating sa Senate Impeachment Court nitong Huwebes ng umaga. Laman nito ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio. Nakalagay sa brown boxes ang mga bank records ng mag-asawa habang nakasilid naman sa pulang box ang tax records. Isinumiti ang mga dokumento sa bisa ng subpoena na inilabas ng impeachment court noong Hulyo 20. Gagamitin ang financial records bilang ebidensya sa nagpapatuloy na paglilitis kaugnay ng Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman na mag-asawang VP Sara at Carpio. Sa kabila nito, sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code o NIRC, kinakailangan munang magkaroon ng kaukulang autorisasyon mula sa Pangulo ng Pilipinas bago tuluyang mabuksan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax records ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan.
kabilang ang Vice Presidente. Ayon sa palasyo, layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na ayon sa kanya hindi siya makikialam sa impeachment, malaman ng katotohanan sa nagpapatuloy na paglilitis sa Vice Presidente partner. Bakit hindi pa siya tumistigo? Tama nga naman, no? Tama ka dyan, partner, ano? Tama. Sige, tuloy, partner. Ano ba? Tapos na? Oh, tapos na yun. Oh. Alam mo, partner, ito lang ang puna natin dyan. No? Mm-mm. Dapat kasi pag sinabing hindi maipaliwanag na yaman, meron kayong pinupunteriya. Oo. Sa mga pasensya na po kayo kung magiging makulit po ako. Alam ko ilang beses nyo na ito narinig sa amin dito. Uulitin pa rin po namin. Si Erap, sumalang dyan, partner. Oo, sige, partner. Yung hindi maipaliwanag na yaman niya, ang bintang sa kanya, mayroon siyang unexplained wealth na itinago niya, partner. Nagtago siya ng yaman, nagbukas siya ng account, gumamit siya ng ibang pangalan. Konkreto. Mm-mm. Alam niyo yung ibig sabihin ng konkreto? Yung bintang sa kanya ay konkreto. Kaya yung tumitistigo sa kanya, konkreto rin yung testimonya. Hindi lang ito, partner, basta may link, kundi may konkreto talaga. Correct. Isa Sige. pa, dalawa yan, partner eh. Mm-mm. Ang binibinta, kasi maliitan pa lang ang nun, partner eh, yung mga ninakaw nun eh. Mansion lang, nagugulat na eh. Ngayon, partner, hindi na nagugulat yung tao. May mansion? Ilan? Ilan kaagad ang Oo, tanong dahil oo. yung mga magnanakaw ngayon, paramihan ng mansion sa Forbes Park eh. Correct, partner. Meron tinatawag si kay Erap na Hindi lang- Boracay Mansion. Oo, Hindi lang po yung bank account niya. Correct, partner. Yun po ang paliwanag ng hindi maipaliwanag na yaman. Bakit ka nagkaroon ng mansyon? Bakit ka mayroong nag-open ka ng bank account sa hindi mo pangalan dahil dyan mo itatago yung hindi mo maipaliwanag. Ibig sabihin, partner, labas sa kanyang mga kinita bilang politiko o bilang artista, yung yaman niya. Mm-mm. Yun, partner. Dito, partner, sinabi lang, hindi maipaliwanag ang yaman. Kaya buksan natin ito, buksan natin yan, buksan natin. Bakit nyo pinabubuksan? Para maipaliwanag yung yaman? Dapat may bintang kayo bago kayo nagpunta riyan sa impeachment court. Hanggang ngayon, partner, wala silang binibintang. Yung sinabi nga ni Pia Cayetano, partner, Ano yung partner? na splice video. 'Di ba? May sinabing splice video daw sa Shell Jokno. Splice pala, di ipakita nyo lang yung buo. Oo nga, Yun partner, no? Di ba, partner? Oo, kasi naka-live naman yung partner eh. Naka-live naman yun eh. Mm-mm. Yung katwiran mismo ng Jokno, sabi ni Jokno, kaya namin pinabubuksan, ito yung katwiran niya na partner, hindi na yung sa video ha. Oo. Yung sumagot na siya dun sa pinost ni Pia, Mm-mm. kaya raw nila pabubuksan yung bank record kasi nakita sa AMLAC na may billion transaction. Ikukumpara daw sa record sa bangko. Ano po ang bintang nyo nga? Magnanakaw ba? Meron bang tinagong pera sa bangko? Dapat may bintang kayo. Ang sabi lang, ikukumpara lang kung pareho. Di fishing expedition nga talaga, partner. Tama ka dyan, partner. Ako, partner, sa maliit kong pananaw dito, pagsusuri dito sa nangyayaring ito, tinitingnan ko, partner, si VP Inday Sara, abogada. Itong kanyang asawa, abogado rin. Napakabobo naman sigurong mag-asawang ito kung illegal ang kanilang ilalagay dyan sa kanilang yung BIR. Supposed to be, partner, ang record na makikita sa BIR, illegal yan, partner. Correct. Wala po tayong dyan kasi kaya nga may record dyan eh. Bakit, partner, kung natitiyak na legal yan? Kasi una na kaagad pipiyok ang BIR. Oy, sandali, hindi ka nagbabayad. Tama. Di ba, partner, uso nung araw, ikaw, fans tayo parehas ni Manny Pacquiao, di ba? Di ba si Manny Pacquiao dati na-call out na rin yan tungkol sa tax? Ni Henares, di ba, yung BIR. Sino pa ba? Si Willie Revillame, yung mga sikat na artista, yung mga malalaking kumita, partner. Ikaw, partner, di ka pa ba na-call out? Wala, hindi ako malaki kumita eh. Ay, di. Akala ko kasi kalibel ka doon sa mga... Anyway, Hindi tayo kumikita na malaki.
Anyway, partner, tuloy natin. Sabi mo nga, malalaki lang kumita eh. Ay, hindi ka ba kasama doon? Hindi tayo kasama dun. Ah, okay. Pangarap lang natin yun. Pangarap natin yon. Sana matulad kay BBM na natutupad ng pangarap, ano? Yun nga mahirap eh, kung matulad kay BBM na hanggang pangarap lang. Sa kanya tupad, sa atin hindi. Pucha, sino ba naman may ayaw na malaki kita? Eh, Oo. di ba? Maging Kong TV yung kitaan Ay, natin. tama. O, sino ba yung mga sikat sila makagago? Si sino ba? Si Rafi Tulfo mismo, partner. Oh, yung mga rapid tulpo. Sino ba? Million yan. Sino bang ano na yan? Sino bang may ayaw niyan? Kaya lang po, ang katotohanan, ang views nila ay 1 million, may mga 10 million pa yata mga views, partner eh. Oo, sila Ivana. Tapos tayo, yung butal lang. Yung butal nila. Kunwari, ang kanilang views eh, 1,300,000, 326,000. Andun tayo sa 26. 26,000. Yun nga, partner, tuloy ko lang yung sinasabi ko. No? Ang punto ko lang dito, anong makikita natin dyan? Natural, bilang mag-asawa na mga abogado, take note ha, abogado pareha sila. Alam nila yung batas. Correct. So walang illegal dyan sa makikita nila. Correct. Kung magkakaroon man yan, sorry to say, pero magtatamang hinala ang taong bayan. Kayo na ang naglagay niyan. Kasi, ikaw mismo kukuha ka ng bato, ipupok mo sa ulo mo. Tama. Di ba, partner? Simple Tsaka, lang yun eh. ang tendency, partner, dagdagan ko lang yung punto mo. Ang tendency ng mga magnanakaw, cash basis sila, partner. Ayan. Diba? Nakita nyo naman, bakit may maleta pa? Correct. Okay. Ang mga magnanakaw, sa maleta po, hindi po sa bangko ang transaksyon nila. Hindi na matataksan yung partner. Oy, siyempre. Kaya nga, maleta nga yun eh. Oo. Hindi na dadaan sa tax yun. Oo. Okay, partner, mayroon pa tayong isa. Tuloy tayo. Comment lang po kayo ha sa inyong mga ano dyan. Sabi nga dito ni Heidi Cheng, tama po, Sir Badong, agree. Agree kay Sir Badong, no? Sabi naman nito ni Sara Baldovino, mag-racket ang birada. Mag-racket? Paano mag- Uso kasi racket eh. Okay. Racket tayo para tayo kumita ng maayos. Akala ko tayo yung tinutukoy na tungkol dun sa racket kay BBM. Kay Pangulong Racket. Okay, partner. Tuloy natin yung isa pa natin pag-uusapan, partner. Sige. Asa na yon? Depensa ni VP Sara, walang komento sa pagbubukas ng kanyang tax records. Nananatiling tikom ang bibig. Walang bibig, sorry. Nananatiling tikom ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio. Kinumpirma ng Malacanang ang pag-apruba sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue BIR kaugnay ng pagpayag ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng subpoena para sa kanilang tax at bank records. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Pua, pinag-aaralan ng kampo ni Duterte ang mga legal na hakbang kabilang ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng proseso. Samantala, iginiit ng prosekusyon na may kapangyarihan ang impeachment court na busisiin ang mga financial records ng Vice Presidente bilang bahagi ng paglilitis. Ito, partner, ang tanong. Sa inyong palagay, makatarungan ba ang pagbubukas ng tax at bank records ng isang opisyal kung ito ay bahagi ng isang impeachment trial? Bakit o bakit hindi, partner? Alam nyo, yung bank record, okay po yan sa impeachment. Pero dapat, bago mo pa buksan, hindi yung ang charge mo sa kanila kasi may tinatagong yaman, kaya namin pinabubuksan. Dapat may bintang ka munang krimen bago bubuksan. Parang, di ba partner, yung ikaw, kunwari, pinagtripan ka lang na halugugin lang yung bahay mo, wala ka namang Walang search binibintang warrant. sa'yo. Oo, Wala, sige. di ba? O search warrant. Kaya ka halugugin yung bahay mo kasi pinagbibintangan ka na drug pusher halimbawa. 'Di ba? Nakakuha sila ng nahalugugin yung bahay mo. O kaya may mga tinatago ka ng mga armas. Kinakailangan may bintang muna kayo bago maghalughog ng ebidensya. Ang sinasabi mo, partner, dapat may specific silang dahilan. Correct. Sige, partner, tuloy. Hindi po pwedeng sabihin na meron silang unexplained wealth. Hindi po ubra yun. Dapat po
nagbibintang kayo ng ano yung unexplained wealth na yan. Mm-mm. Ayun nga yung binigay kong halimbawa kay Erap. Meron siyang bank account na inopen niya na hindi nakapangalan sa kanya. Ibig sabihin nun, partner, tinatago niya yung bank account na yun, yung pera niya. Nagtatago siya ng pera. Sa isang banda, may Boracay mansion daw na kalaunan tinanggi ni Erap na hindi akin yan. Partner. So sa tanong partner na ito'y makatarungan ba, bagamat ito'y bahagi, Makatarungan siya dahil pinapayagan naman yan ng impeachment court. Impeachment court. Bank account lang, partner, hindi yung iba. Yung AMLAC, walang exemption. Hindi nyo pwedeng buksan yan. Kaya yung AMLAC, yung si Boy Taba, nakalimutan ko yung pangalan nun. May kaso po yun, di ba? Kinasuhan po yun dahil yung nagbukas. yung nagbukas ng AMLAC record at tumistigo pa siya. Doon sa kanilang mini trial. Oo. Sa Kaya Kamara. tuloy-tuloy ang kaso nung tao na yun. Kasi sa batas ng AMLAC, walang exemption, bawal buksan. Nakalagay po yan, pero hindi po lahat. Halimbawa tayo, partner. Partner. Akusahan lang natin yung isa sa mga congressman. Halimbawa, pinagtripan lang natin. Mukhang magnanakaw ka, pakita mo nga yung bank record mo. Dapat ba pabuksan na yung bank record niya? Yun yung partner. Dapat may specific yung krimen na ginawa niya. Oo, partner. Bago ka maghanap. Kaya pag walang specific general partner, ang tawag nila dyan, fishing expedition. Yan yung Yo. pinagtatalunan dyan sa, nararapat ba ang fishing expedition? Kung sa tanong kasi na nararapat bang magbukas ng bank account, pwede yan pag sinabi ng korte. This time yung impeachment court. Pero dapat, kaya nga doon tayo nagtataka rito kay Chis Escudero. Meron na siyang pagpapasya bago pa magkaroon ng debate. Oo. Partner, in short, parang pala ito kay, ang tawag dito ni Yorme Isko Moreno, partner, nanyanyamba lang sila. Correct. Tsamba lang yun. Sabi nga dito, partner ni Mel 13, si Pinky, hindi ko alam kung sino si Pinky ha. Basta si Pinky lang, alias lang to. Si Pinky, from 58 million to 245 million within 3 years, lumago ang kita. Partner. Kilala ka bang Pinky? Sino kaya si Pinky? Si Ping Lacson yan. Kita nyo? 3 years lang, partner ha? Ilang taon lang. Tapos, kino-question nyo 88 million ni BP Sara. Bakit? Kung paglaki lang po ng pera sa bangko, dapat kasuhan nyo lahat yung mga lumaki yung pera. Oo. Yan yung selective sila, partner eh. At saka partner, si di ba, nabalita rin dati itong si Senator Erwin Tulfo. 400, ilan partner? 400 million. 400 million mahigit. Sabi niya raw, kinita niya raw yun sa pagbo-broadcast. Partner, mukhang, di ba, marami ang mga nagsabi doon ng mga ibang mga katulad niya mga broadcaster na Si mukhang Jay Sonsa, nako, mas mataas ang inabot ni Jay Sonsa kaysa sa kanya. naging manager yata si Sir Jason sa iba't ibang mga di ba, partner? Angkor talaga siya. Si Erwin Tulfo parang... Reporter. Hindi, naging angkor din siya. Pero hindi kasing taas nung naabot ni Jay Sonsa. Parang sidekick lang siya ng main anchor. Correct. Pamparami. Pamparami. Hindi talaga siya yung naging main anchor sa mga malalaki talagang Kunwari, sa maraming yan, Noli De Castro yung di ba? O kaya Corina Sanchez. Oo. Si Erwin Tulfo, isa lang siya doon sa mga marami. Sabihin na lang natin, partner, tanggapin na natin yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, si Corina at saka itong si Noli De Castro, mas malalaki. Talagang mas malaki yan. Di ba? Kasi mas sikat sila eh. Ganun pala kalaki, partner. Paano ba maging broadcaster? Kurso yan, partner. Ganun Dapat mo, ang kurso natin nagtapos tayo sa paaralan ng lansangan. Mascom ba ang partner dyan? Mascom ba yan? Mascom or partner, journalism. Mascom graduate ako. Ikaw? Oo, partner. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nako, partner, suma pa nga ako eh. Suma ka pa? Suma cum laude pa ako, partner. Grabe. Oo. Ang galing mo pala. Kaya yung mga nagmamaliit. Saan ka ba graduate nga pala? partner, ganito yan. Sige nga, interesado ako riyan. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay Mascom. Ito, partner, ha? At suma pa. Correct, partner. Sa totoo lang, ito, partner, ano pa to, Hindi nilihim mo yan sa amin. Oo, partner. Ang tagal na natin magkakasama.
ano pa ito ha? Working student pa ako nito. Oh, sige. Paano ako naging mascom partner? Paano ka naging mascom? Mascom graduate. Mm. Ako po ay nagtitinda noon habang nag-aaral. Napakaraming bumibili sa akin. Di ba ang tawag sa maraming tao, mas? Magaling ako makipag-sales talk sa kanila. Communication. Oo. Kaya doon sa mas, magaling ako makipag-communication, maraming bumibili sa akin. Iyon. Kaya mascom ako. Iyon. Mas komportable makipag-usap sa aking mga customer. Ayun. Saan ka naman graduate ng SUMA? Sabi mo, SUMA ka naman. Doon! Eto ngayon. Ayan. Ang aking kaklase, sinamahan ko ngayon. Nang umakyat sa stage partner, nang ginagawaran ng summa cum laude. Oh. Si Juan de la Cruz, kaklase ko yung classmate partner. mo, classmate mo. Hinila ko. Tumama ako doon sa kanya. Partner. Natigil ka, partner? Hindi. Okay, ako lang. Sige, tuloy mo lang. Hindi. Natigil nga ako dahil nakikinig ako sa iyo. Hindi, tatanong mo, partner. Paano ako naging summa cum laude? Yung kasama ko, yung ano. Yan, yung summa cum tatanong laude. ko kunwari. Tatanong. Tumigil yung utak ko. Paano ka naging summa cum laude? So, sinama ka lang pala. Ayun nga, partner. Siyempre, yung summa cum laude ng ginawaran. Ops! Summa cum laude Juan de la Cruz. Kasama ako. Kaya summa cum laude ako. Ayun. Sumama ako sa cum laude. Sumama sa cum laude pala. Yes, partner. Cum laude yung sinamahan mo. Pasensya na kayo sa mga... Aray, Ayan. Lumubog tuloy. may nagprotesta dito. Nagalit sa kakornihan mo. Kasi naman kailangan natin dito magkunting entertain dahil hindi tumataas ang viewers natin, partner. Ano kayang gagawin natin dito? Ilang araw na, talagang ginawa na namin ang lahat. Ayaw pa rin umangat. Hindi, kasi matagal tayong nawala, partner. Kaya nga, partner, tama ka dyan. Baka naapektuhan tayo, baka naligaw yung ating ibang mga viewers. Naligaw. Kala nila wala nang buwat nung nagkaroon ng impeachment. Oo, partner. At saka na-stress sila sa impeachment ngayon, partner, kasi nga lumalabas kasi, partner, parang kawawang-kawawa si BP Sara dito .